Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo Now. Kahapon lamang na patunayan ng ICC medical team na si Rodrigo Duterte ay stand fit for trial. Napakagandang balita para sa mga naulilang biktima ng EJK noong panahon ng Rodrigo Duterte drug war, na peking drug war. Okay? Ang pinaka very interesting dito sa sabi ng ABS-CBN sa kanilang news, okay? From the picture says, ICC prosecutor says Duterte is feigning cognitive impairment to avoid trial. Okay? Ano yung tinatawag nating feigning? Okay? Ito yung papakita ko sa inyo guys ha. Para at least meron kayong idea kung anong tawag nitong feign or feigning. So, from Google, pwede niyong hanapin. At sabi dito, feign is isa siyang verb or action word. At ito ay pretend to be affected by a feeling, state, or injury. Okay, kumbaga, sa madaling salita sa Tagalog, nagpapanggap. Okay? O, di ba? So, eh, alam naman natin kung paano umarte, magdrama ang mga Duterte. Actually kung dadalhin natin sa industriya ng pelikula, siguro makakakuha ng award itong mga Duterte, especially yung tatay nila, di ba? So ayon dito sa ABS-CBN News, iginiit ng ICC Office of Prosecutor na nasa tamang pag-iisip si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa legal na proseso ng korte at sinasadya umano nitong na bumagsak sa kanyang mental assessment. Kasi kung natatandaan nyo guys, si Kaufman, yung kanyang abogado, ang plano nila is para i-delay ang trial at para hindi 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 mag-go through yung trial ni Duterte sa susunod na taon. So nagde-delaying tactics sila. At ito ay isa sa mga delaying tactics ng Duterte camp. Nasabihin na hindi na makakatanda, hindi na meron siyang nagiging ulyanin na si Duterte, hindi niya na matandaan yung date, kung sinong tao, kung sino yung mga bumibisita sa kanya. Katarantaduhan yan eh. Bakit? Siya mismo at sa mga kanyang mga anak ang nagsasabi na yung tatay nila ay okay daw. Tapos, si Sara Duterte mismo nagsabi na okay daw yung tatay niya, kinamusta ng ilang supporter, tapos kinakamusta yung kondisyon daw doon sa Pilipinas, ano na daw yung sitwasyon ng politika. O di ba parang kung sasabihin nila na hindi na fit to trial kasi hindi na nakakatanda, hindi na natatanda ni Duterte, kasalungalingan, di ba? Kagaguhan eh. O, tandaan-tandaan niya pa kung sino ang bumibisita sa kanya ayon mismo sa mga anak niya. Okay? At ah, at natatandaan niya pa kung sino yung mga apo niya. So, ba't sasabihin nila na hindi fit to trial tong si Duterte? O ngayon, alam na ng prosecutor tsaka ah, na-plan siya ng ICC na si Duterte ay nagpapanggap lang na hindi nakakatanda o hindi na maiisip kung anong nangyari. O, di ba? Itong nagpapatunay, papakita ko sa inyo guys, isang video na nagpapatunay na magaling magpanggap itong mga Duterte. O, ito, pakita ko sa another video. Okay? So, kinuha ko lang to sa Facebook at pwede niyong hanapin. And then search nyo paano siya magpanggap. Okay, sa baba, I think hindi niyo makita. So yan. Yan, Duterte, di umano kung papaano siya
nagpapanggap na hindi makalakad. I think that's hindi makalakad. Oh, ito, panoorin natin ha. Gaganong ka agad ako. May hulog. Ganon. Kamagtingin mo yan sila. Kawawa. Ayun, sige, sipa. Diyan sa labi kami niya, ginaganong ko yan. Pero maya tawag mo. Tawag niya yung soli ko mo. Pero drama yan. Ito sa Diamond Hotel, parte ng pulis. Ginamit ko ito. Ganoon ako. Alam ko yung yellow. Kasi pagtingin pa lang nila, masama na ang tingin. Post-style na. So, lalo ako magdrama. Gaganong kaagad ako. Diba? So, siya na mismo nagpapahamak sa kanyang sarili. At especially sa mga anak niya. Kasi, imagine niyo may delaying tactics. Tapos, may mga interview pa sila na sinasabi nila na okay lang si Duterte. So, wala talagang di ba? Wala talagang lusot yung kanyang pagdadrama na hindi siya fit to trial. Ang ko lang, guys, ito naman si Kaufman. Ginagatasan tong si Duterte ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi imagine yun, sinabi ng iba't ibang sources. Pagkakatanda ko nga, sabi nila, every month, binabayaran si Kaufman, ayon sa online, sa Google, around 5 million pesos kung i-convert siya sa Philippine money. Pero may ibang sources daw na binabayaran ng kampo ni Duterte itong si Kaufman at saka yung team niya na tumatangkinting na 150 million pesos every month. So, think about it. Saan nila nakuha itong pera na to na kalaki-laki? Paano nila babayaran ng isang Kaufman na isa sa mga prestigyoso na abogado sa ICC na registered, di ba? So mapapaisip ka talaga kasi may mga aligasyon na itong si Duterte ay nakakatanggap ng pera mula sa Pogo at sa drug lords. Ayon mismo kay Senator Trillanes. Kaya ayaw nilang pabuksan, di ba? Yung actual na bangko na nakita ni Senator Trillanes na si Duterte at si Sara ay merong joint account. So yun. Okay? So sana makita natin yung joint account na yun kung maarangkada na yung kasong plunder laban kay Sara Duterte. Okay guys, so ano sa tingin nyo sa ating video? Kung nagustuhan nyo po, please hit the like and subscribe button. And I will see you sa susunod na video. Salamat po sa panonood.